Bakit popular pa rin ang usapin hanggang ngayon ang patungkol sa Flat Earth Theory? Kung saan ito ang teorya na patag daw ang ating mundo at hindi daw ito bilog. Hanggang umabot na sa espekulasyon na ang lahat daw ng itinuturo sa atin ay pawang walang katotohanan. Kanino ba talaga tayo maniniwala? Ang Biblia at ang taong nagpalaganap nito. Lalanin natin si Samuel Robotham, isang inventor at writer noong dekada 80. Nakuha niya ang kanyang konklusyon sa paglabas ng libro dahil sa ginawang Bedford level experiment sa isang napakahabang ilog. Sa experiment na ito, sinubukan ng mga tao na sukatin ang tinatawag na curvature ng ating mundo o yung pagiging bilog nito. Kaya naman, bumase siya sa datos na nakuha niya dito at naglabas ng libro na may pamagat na Synthetic Astronomy. Ikalaunan, naglabas na naman siya ng libro na may updated information tungkol sa naunang libro. At sa librong ito, sinasabi niya na ang mundo ay parang disk at sa gitna nito ay ang North Pole. Makikita sa litrato na ang mundo ay pinalilibutan ng yelo o yung tinatawag nila na Antarctic Wall. Libre din ay sinasabi na ang ating araw at buwan ay napakalapit lang sa ating mundo. Sa modernong panahon natin ngayon, ano naman ang pinaniniwalaan ng mga flat earthers na hindi ito bilog at patag lamang ito? Ang Bible at Biblia ay marami sa atin ang naniniwala. Pero alam nyo ba na sa Bible mismo nasusulat na ang ating mundo nga talaga ay patag? Nating pag-usapan ang tinatawag na firmament na base sa biblical cosmology. Napaliwanag sa out of this world na mga bagay na nakasaad dito. Nasabi ng ating Panginoon sa katagang ito sa Genesis 1:6, "Let there be a firmament in the midst of water, and let it divided the water from the waters." Tagalog, ang sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at maghihiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Sabi niya sa pangalawang araw ay nililikha niya ang lahat ng nakikita natin ngayon. Kasi sa larawan na nakikita nyo ay nasa itaas ang sinasabi na firmament o sinasabing dome. At punong-puno ito ng tubig. Sinasabi niya na magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Tinutukoy niya na tubig ay ang karagatan at ang pangalawa ay ang nasa firmament na nasa itaas ng kalangitan. Ang kalawakan naman ay ang siyang pinagigitnaan nito. Hence the word kalawakan sa gitna ng tubig. Sinasabi sa Biblia na ang buwan, bituin at araw ay nasa loob ng firmament. At ang ibang mga planeta sa outer space naman ay napapaloob sa enclosed system ng ating mundo. Gayunpaman, hindi naman ito kinikilala ng mga nakararaming sayantipiko at iba pang nagtataguyod ng siyensya. Dahil na rin sa mga ebidensya at datos na nagpapatunay na ang mundo ay bilog at hindi flat. Halimbawa na lamang ang lunar eclipse na kung saan makikita mo ang refleksyon o shadow na kurba ng Earth kapag napagitnaan na ng araw at buwan ang ating mundo. Kaya kung kayo ay aking tatanungin, ano ba ang inyong opinion sa mga teoryang ito sa mga flat earthers at sayantipiko? Comment down below lang para mapag-usapan natin ito.